Sa tuwing bumabiyahe kami para mag-outreach sa mga IP or indigenous people, lagi namin bitbit ang pag-asa para sa kanila na sa kahit sa maliit na paraan ay makapagbigay kami ng munting pag-asa sa mga tao na makakasalamuha namin. At sa bawat pag-uwi rin namin ay bitbit din namin ang kanilang mga kwento, istorya ng buhay at hinaing. At yan ang bumuo sa tulang ito na may pinamagatan ang mga katutubo. Sa mga liblib na lugar, mataas na kabundukan, mga kubong gawa sa pawid ang kanilang tirahan, madamo, matarik, masukal na daan, kung magkamali, bangin ang pupuntahan. Isda at gulay, madalas nilang pagkain, mga hamon at litsyon, natitikman lamang sa tingin. Di katulad natin na nasa syudad, iba't ibang pagkain laging nakalatag. Sa tuwing sila'y aking nakakasalamuha, hindi ko maiwasang sa kanila ay maawa. Kahit kapiling nila mga likas na yaman, hindi maikubli ang kanilang kahirapan. Ang bawat tao ay nilikha ng Diyos na pantay-pantay, kahit na magkaiba pa ang ating mga kulay. Mahirap o mayaman man, lahat ay may tig-isang buhay lang na dapat pahalagahan at sa Diyos ialay. Ngunit sadyang may mga taong malupit, karapatan ng iba ay pilit na iniipit. Mga maliliit sa lipunan, tinatratong walang silbi, respeto na para ba lagi na lang binibili. Huwag nating kalimutan na sa ating kasaysayan, mga katutubo ang unang nangalaga sa ating bayan. Ibinuwis ang buhay laban sa mga dayuhan, ngunit di napansin kanilang kabayanihan. Bakit di natin muling pag-isipan? Mga katutubo'y bigyan ng karapatan na mamuhay ayon sa kanilang nakasanayan upang ang yamang kultura ay mapangalagaan. Sa mga nakapwesto sa pamahalaan, sikapin nyo rin sana na sila'y paglaanan ng oras at programang pangkabuhayan, hindi lamang sa tuwing panahon ng botohan. Sa saligang batas, sila ay may lugar, ibigay sa kanila maayos na pamumuhay. Mga katutubo ay bigyan ng karapatan nasaan man sila sa ating lipunan.